Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Bayad Utang. Sinasabi ng Fair Debt Collection Practices Act o FDCPA, isang batas dito sa ating bansa patungkol sa mga patas na gawain ng pangungulekta ng utang, na ang nangutang o ang iba pang involved ay hindi maaring harasin, maliitin o abusuhin ng mga nangolekta ng utang. Sa madaling salita, walang Pinoy ang nakukulong sa utang, kaya naman marami rin ang natatakasan nito at inaabuso. Subalit ikaw, bilang isang inutangan, ano kaya ang mararamdaman mo kapag tila ba inaabuso ka na rin ng taong nangutang sa iyo? Habang naglalakad si Mario ay pinakikinggan niya ang tatlong kababaihang nag-uusap patungkol sa di umano'y lalaking namatay na hinihinalang na barang o nakulam. Ang sinasabing lalaki ay si Ronald, nakilala sa kanilang lugar bilang babaero, lasinggero at sabungero. Pasimple siyang napangiwi dahil sa mga pinagsasasabi ng mga tsismosa. At nang makita siya ng mga yon ay biglang nagpulasa na akala mo'y mga ibong binugaw. Grabe naman mga babae yun, no? Hindi na nga maganda yung nangyari dun sa tao. Nakuha pa nilang pagsalitaan ng ganon. Ay nako, sa bagay, hindi ko rin naman sila masisisi. Maloko kasi talaga tong si Ronald eh. Pero, totoo nga kayang nakulam o nabarang siya? Dahil doon ay biglang naisip ng semikalbong lalaki ang kanyang asawang si Iday, na kung saan ay nalulong na rin sa pagsusugal at iba pang kalokohan. Para bang natulala siya sa pag-iisip pagkarating sa tapat ng maliit na tindahan ni Manang Celia. Mario, ano't natulala ka na dyan? Sita ng ginang sa kanya. Pagkadakay, inayos ni Mario ang marumi niyang damit at pangiting hinarap si Manang Celia. May problema ka na naman, no? Yung asawa mo na namang sugarol. Si Iday na naman. Ay, nako. Naman talaga, oh. Yung mga ganyang itsura hindi magandang patambay-tambay dito sa harap ng tindahan. Nakakamalas siya na ba? Ngumiti-ngiti lang ng sapilitan si Mario habang humihimas-himas sa kanyang buhok. Nang mag-alisa na ang mga nabili ay saka siya nagsalita. Manang Celia, ano kasi, hindi pa kasi nauwi si Iday. Kaya baka po pwede bang... Napairap mata muna ang ginang bago tumugon. Ay nako Mario, kauutang lang ng asawa mo kaninang tanghali. Ho? Ano na naman pong inutang ni Iday? 5 kilong bigas, tapos tigli 5 noodles, itlog at sardinas. Ganun po ba? Hindi naman ako pwedeng magpautang na magpautang. Alam mo namang maliit lang din itong kita ko rito. At saka, ang dami nun. Naubos nyo kagad. Iisa lang ang anak nyo. 2 years old pa. Dahil sa sinabi ng ginang ay biglang napaisip si Mario at pagkatapos noon ay muli siyang bumaling sa tindera. Yun nga po ang problema eh. Kaninang tanghali para wala si Iday sa bahay. Iniwan niya lang sa katabing bahay namin si Goyong, yung anak namin. Hanggang ngayon hindi pa nabalik. Wala rin naman nung naiwang pagkain sa bahay na sinasabi niyong mga inutang niya. Natigilan na si Mario sa pagsasalita matapos maisip ang isang bagay. Pagkuwan ay napakamot ulo na lang siya dahil sa inis. Langyang Iday talaga to. Malamang binenta niya yung mga pinangutang niya sa inyo para makapagsugal na naman. Kitang-kita ang pagkadismaya ng ginang matapos marinig ang sinabi ng lalaki. Ano ba naman yung asawa mo? Mga pagkain na nga ang pinautang ko para hindi magamit sa pagsusugal, pero nakagawa pa rin ng paraan. Sabay silang napakamot ng ulo
habang nakakatinginan na lang sa sobrang pagkadismaya. Sa susunod po, Manang Celia, huwag yun ang pautangin ng asawa ko ha. Kahit anong pilit niya. Basta hanggat hindi ho ako ang nangungutang, wag niyo na ho siyang pagbibigyan. Pasensya na ho pala sa abala. Sige po, sa Sabado ko na lang po babayaran kung ano man yung mga inutang niya. Pagkasabing yon ni Mario ay dismayado siyang tumalikod para umuwi na ng bahay. Nang mga oras na yon ay nag-iisip na siya kung saan makakahagilap ng pera para makabili sila ng bigas at ulam upang maitawid ang gutom sa gabing yon. Hindi na rin naman nakatiis ang ginang matapos itong makita si Mario na tila nalungkot ang mukha. Kaya bago pa ito tuluyang mawala sa kanyang paningin ay tinawag na niya ito. Ay Mario, bumalik ka nga rito. Pagbibigyan kita ngayon ha, pero ayaw ko nang maulit pa ito. Pagsabihan mo yang si Iday, kasi kapag ako ang nainis sa mga ginagawa niya, ay nako, baka matulad siya ron kay Ronald. Nabalitaan mo ba yan? Nakulam daw na barang dahil sa kalokohan sa sugal, babae at alak. Ay nako, ayaw ko na lang magsalita. Medyo nag-alala rin ng lalaki dahil sa mga narinig. Subalit natawa pa rin siya matapos mapaunlak ang mangutang uli ni Manang Celia. Wag naman ho sana, Manang. Sige po. Maraming salamat na lang po uli para dito. Huwag ka mag-thank you dyan dahil hindi to libre. Kung di ko lang iniisip yung anak nyo, nako, kaya kong tiisin lalo na yung asawa mo. Promise po, sa sahod po, babayaran ko lahat ng utang ni Iday. Ay nako, baka kulangin pa ang 1 buwan mong sahod sa dami ng mga atraso ng asawa mo sa akin. Matapos makapag-usap at makapangutang ay dali-daling nagpaalam ang lalaking semikalbo kay Manang Celia. Umuwing masaya si Mario ng gabing yon sapagkat mayroon siyang maipapakain kay Goyong. Nang matapos na silang magapunan ng anak ay mabilis na nakatulog ang 2 taong gulang na bata. Malungkot naman na minamasdan ni Mario ang anak habang iniisip ang asawang si Iday. Noon kasing unang pagsasama nila ay hindi naman ganoon ang ugali ng kanyang asawa. Responsable ito at mapagmahal, kaya labi siyang nagtataka ngayon kung bakit nagkaganon si Iday. Dahil sa pag-iisip ay hindi na namalayang pa ni Mario na nakatulog na pala. Maaga lang siyang nagising kinabukasan dahil mayroon siyang narinig at naamoy na pagkain mula sa kanilang kusina. Pagbangon ay naabutan na niya ang asawa na nagluluto ng para sa kanilang agahan. Uusisain niya sana ang babae kung anong oras umuwi at saan nanggaling. Kaya lang ay nagising na rin si Goyong na umiiyak, kaya pinatahan muna niya't pinakain. Pagkalipas ng ilang pang oras ay nagpaalam na rin kaagad sa kanya si Iday sapagkat meron daw itong racket na gagawin. Hindi naman na ulit tumibo si Mario at tinayaan na lang ang kanyang asawa dahil nagbigay naman ito ng pera para pambayad sa tindahan ni Manang Celia. Nang umagang yon, pag-alis ni Iday ay kaagad din gumayak ang lalaki. Isinama niya ang anak papunta sa tindahan, subalit pagdating nila roon ay katakatakang sarado pa ang tindahan ni Manang Celia. Aba, may malaya yata. Hindi pa nagbubukas si Manang Celia. Okay lang kaya siya? Baka sa mukha ng semikalbong lalaki ang pag-aalala ng mga sandaling yon. Kaya naman kumatok-katok pa siya sa nilumang gate na nasa tabi lang mismo ng nakasarang tindahan. Manang Celia! Manang Celia! Mag-alas 6 na po ng umaga. Bakit sarado pa po kayo? Habang kinakatok niya ang nasabing gate, ay hindi sinasadyang bumukas ito. Doon ay mas lalo siyang nagtaka sapagkat
mas madalas na nakasara at nakakandado ang gate na yon kahit pa kinakalawang na. Dala ng pagtataka at pag-aalala ay saglit na ibinaba ni Mario ang anak sa tapat ng tindahan para pasukin saglit ang loob ng bahay ni Manang Celia. "Nak, huwag kang aalis dito ha. Makinig ka kay tatay. Saglit lang ako sa loob." Tumingin-tingin lang ang walang kamuwang-muwang na bata na inaantok-antok pa na mga oras na yon. Pagkaupo't pagkasandal ni Goyong sa nakasarang tindahan ay dali-dali ngang pumasok sa loob si Mario at saka sinilip ang loob ng bahay ni Manang Celia. Sa pinakadulo ng bahay ay nakarinig siya ng may hinang bulungan, kaya doon kaagad siya nagtungo. Marahan siyang naglakad hanggang sa makita niya ang maliit na bintana. Dahil doon ay mas lumakas ang nasabing bulungan na kanyang naririnig. Subalit hindi niya naman maintindihan ang sinasabi kaya napilitan na siyang silipin ang maliit na bintana. Doon nga ay nakita ng dalawa niyang mga mata si Manang Celia na nakasuot ng itim na duster. Sa harap ng ginang ay mayroong mga hindi pamilyar na bagay katulad ng mga langis at iba pang uri ng bato. Nagpatuloy naman ang ginang sa pagbulong ng kung ano-anong salita habang ang hawak nitong tila tuyong dahon na umuusok ay pinaiikot-ikot nito sa kanyang ulunan. Nang ilibot niya ang tingin sa buong silid ay doon nga niya nakita ang iba't ibang uri ng manika. May itim, may pula at mayroong puti, subalit marungis na. Nagkalat din ng iba't ibang kandilang itim kaya biglang napasalita sa isip si Mario pagkakita sa mga yon. Mangkukulam si Manang Celia. Hindi na niya halos natapos ang sinasabi sapagkat biglang may humatak sa laylayan ng kanyang damit. Pagtingin niya ay si Goyong yon na biglang nagtatantrum dahil gusto na nitong umuwi. Mabuti na lang, paglingon ni Manang Celia sa maliit na bintanay kaagad nang nakalis doon si Mario kasama ang kanilang anak. Pag-uwi ng kanilang bahay, habang muling pinatutulog ang kanyang anak ay tila isang pelikula na nagpapaulit-ulit sa kanyang utak ang mga nasaksihan. Marami tuloy naglaro sa utak niya ng mga oras na yon, lalo na mga sinabi ng ginang kahapon noong kausap niya ito. Magsabihan mo yang si Iday, kasi kapag ako ang nainis sa mga ginagawa niya, ay nako, baka matulad siya roon kay Ronald. Nabalitaan mo ba yun? Nakulam? Matapos niyang maalala ang bagay na yon ay napa-sign of the cross na lang siya dahil sa takot. Ay naku, kailangan talagang mabayaran namin si Manang Celia. Baka mamaya gawin nga niya talaga yung katulad na nangyari kay Ronald. Diyos ko po, wag naman sana. Ilang saglit pa'y nang maihanda na niya ang lahat ng kailangan sa loob ng bahay, ay tinawag niya ulit ang kanilang kapitbahay para ipabantay si Goyong. Kailangan na rin kasi niyang pumasok sa asinan. At bago tuluyang magpunta sa trabaho ay dumaan siya ulit sa tindahan para nga makapagbayad ng mga inutang ng kanyang asawa. Dahil bukas na yon, kaya naman dali-dali niyang nilapitan si Manang Celia na nung mga oras na yon ay wala namang ginagawa. Manang Celia? Ay nako, uutang ka na naman? Pasimpleng napakamot ulo ang semikalbong lalaki at naiilang na hinarap ang ginang. Simula kasi nang malaman niyang kaninang umaga ang totoong katauhan ng matanda, ay nakaramdam na siya ng ilang at takot para rito. Hindi po, magbabayad utang ho sana. Nakapagbigay ng pera sa akin si Iday Ibayad ko raw ho ngayon sa inyo para naman makaulit pa kami. Kita naman ang tuwa sa mga mata ng ginang matapos marinig ang mga sinabi ni Mario. Ay mabuti naman kung ganon. Eksakto, mamimili ako mamaya. Ipangdadagdag ko rin yung ibabayad niya. Habang inaabot ni Mario ang bayad sa utang ay hindi niya maiwasang muling maalala ang mga nakita kaninang umaga.
Kaya naman ng mga oras na yon ay muli na naman siyang napasabi sa isip. Huwag niyo po sanang kukulamin ng asawa ko. Kawawa naman siya. Kahit ganun yun, mahal na mahal ko pa rin yun. Natigil lang siya sa pagsasalita sapagkat biglang tumingin ng matalim sa kanya ang ginang. Matagal yun at tila ba nabasa nito ang laman ng kanyang isipan ng mga sandaling yon. Natakot ka siguro sa mga sinabi ko kahapon kaya nagbayad utang kayo kagad, ano? Parang narinig kita kaninang umaga rito eh. Pumunta ka ba? Nakabukas kasi yung sira-sira akong gate eh. Oo nga ho eh. Nagpunta ako kaso saglit lang akong tumawag kasi naisip ko natutulog ka pa. Tanghali nga yata kayong nagbukas eh. Ngumiti lang si Manang Celia nang makahulugan at pagkatapos noon ay nagpaalam na rin kaagad si Mario. Nagdahilan na lang siya na mahuhuli na sa trabaho dahil na mga oras na yon ay medyo kinakabahan at naiilang siya sa mga sinasabi at ikinikilos ng ginang. Nang nasa asinan na si Mario, habang nagtatrabaho ay naiisip niya pa rin si Manang Celia. Nag-iba na kasi talaga ang tingin niya rito magmula nang masaksihan niya ang ginagawa nito kanina. Ang mabait nitong imahe at pagiging maunawain ay tila ba bigla na lang napawi sa isipan niya at kaagad yung napalitan ng purong kasamaan katulad ng mga nababalitaan ni Mario patungkol sa mga mangkukulam, mambabarang at iba pang alagad ng kadiliman. Nadala ang isiping yon kahit hanggang sa lunch break nila. Habang umiidlip siya ay bigla na lang pumasok sa kanyang panaginip ang tinig ng asawang si Iday. Pagdilat ay laking gulat niya na halos manlaki ang mga mata sapagkat nakatayo na siya sa gitna ng planta. Walang katao-tao na mga oras na yon kahit tirik na tirik ang araw. Sa paglibot ng kanyang tingin ay doon niya muling narinig ang tinig ni Iday na tinatawag ang kanyang pangalan. Na mga oras na yon ay parang hinihinga ng boses at tila ba may kung anong tinatakbuhan kaya nag-alala bigla si Mario. Iday, asawa ko, nasan ka? Umakbang siya palayo sa planta hanggang sa tinakbunan niya ang maliit na gusali kung saan doon niya naririnig ang tila pagsigaw ng tulong ng pinakamamahal niyang asawa. Iday! Nasaan ka? Nandiyan ako! Pagpasok niya sa pintuan ay laking gulat niya sapagkat nasa gitna na naman siya ng planta. Subalit kumpara kanina na tirik ang araw, sa mga sandaling yon ay nababalot ng kadiliman ang buong kapaligiran. Walang buwan at mga bituin sa kalangitan. Wala pa rin mga tao sa paligid at bukod doon ay parang mausok din at umuulan ng abo. Doon na nagtaka si Mario matapos mapansing hindi normal ang mga nangyayari. Hindi niya pa rin kasi alam na sa mga sandaling yon ay nananaginip lang siya. Anong nangyayari? Bakit nandito na naman ako? Hindi pa man niya halos natatapos sa mga binibigkas, ay nakarinig na siya ng malalakas na halakhak ng mangkukulam mula sa hindi kalayuan. Halakhak na mabilis na naghatid ng matinding kilabot sa buo niyang pagkatao. Kasunod ng malademonyong tawa ng isang mangkukulam ay ang tinig na naman ni Iday ang kanyang narinig. Nagsusumigaw ang babae at nakikiusap ng tulong sa kanyang asawa. Kaya naman matapos yun marinig ni Mario ay dali-dali niyang tinungo ang kinaroroonan ng boses. Iday! Asawa ko! Nandito na ako! Nasa ka ba? Habang hinahanap niya ang kinaroroonan ng boses ay mas lalong lumalakas ang nakakatakot na tinig ng isang mangkukulam. Nang makarating siya sa isa pang lagusan, pagpasok doon ay tumambad sa kanyang paningin ang gate ng asinan. Doon ay nakita niya ang asawang si Iday. Nakatayo ang babae. Hingal na hingal. Takot na takot.
Gutay-gutay ang damit at marungis ang itsura. Para bang galing sa kung saan ang kanyang asawa at base sa imahe nito ay parang nahirapan ng husto. Nang makita yun ni Mario ay bigla siyang natigilan sapagkat hindi niya alam ang mararamdaman ng mga sandaling yon. Anong nangyari sa iyo, Iday? Natatarantang kumapit ang babae sa gate habang patuloy na sumisigaw ng saklolo sa kanyang asawa. Kasunod noon ay muli na namang umalingaw-ngaw ang nakabibinging halakhak ng mangkukulam. Dahil doon ay parehong nakaramdam ng takot si Mario at Iday. Lumakad ang lalaki palapit sa kanyang asawa hanggang sa matigilan siya matapos makita ang unti-unting paglitaw ng itim na anino sa likuran ng kanyang asawa. Napatingin sa itim na anino si Mario hanggang sa nagkaroon na ngayon ng anyo at katauhan, dahilan upang manlaki ang kanyang mga mata. Manang Celia? Hindi tumugon ng nilalang na nasa likuran ni Iday. Tumawa lang ito ng tumawa sa kanilang mag-asawa. Hindi naman kaagad nakakilo si Mario dahil sa sobrang pagkabigla matapos makita ang ginang. Manang Celia, ako po ito, si Mario. Natigilan na naman ang semikalbong lalaki dahil humalakhak na naman ng ginang nang mas lalong nagbigay ng kakaibang kilabot sa kanilang mga pagkatao. Kitang-kita ni Mario kung paanong magmakaawa ang kanyang asawa habang kinakalampag ang gate para lang makapasok at matakasan si Manang Celia. Nang mga oras namang yon ay tuluyan na ngang hindi naikilos ng lalaki ang kanyang katawan. Para siyang biglang nabato dahil sa matinding pagkasindak. Unti-unting sumilay ang kilabot simula sa kanyang paanan, paakyat sa tuhod, saka nagpaikot-ikot sa tiyan hanggang sa dibdib at namalagi ito sa kanyang batok kung saan ramdam na ramdam niya ang pagtaasa ng mga balahibo sa bahaging yon. Ngayong nalaman mo na ang sikreto ko, hinding-hindi ko ito palalampasin. Katulad ng nangyari kay Ronald na isang sabongero, babaero at lasinggero. Papatayin ko sa kulam ang iyong asawa. Nang marinig nila yon, ay mas lalong nataranta si Iday at nagkumahog na makapasok at makalapit sa kanyang asawa habang sumisigaw ng tulong. Subalit dala na matinding nerbiyos ay hindi maigalaw ni Mario ni isang daliri niya. Para siyang naging tuod na tinubuan ng ugat kaya hindi siya makagalaw. Dinig na dinig niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso at mas lalo itong bumilis nang makita ni Mario kung paanong yakapin ng maigpit ni Manang Celia ang kanyang asawa. Manang Celia, huwag niyong parusaan si Iday. Natigilan na sa pagsasalita si Mario dahil unti-unting nangisay ang kanyang asawa dahil sa higpit ng pagkakayakap ni Manang Celia. Pagkatapos noon ay nagdugo ang mga mata nito, ang tenga, ilong at bibig, habang sumisigaw ng tulong. Sinundan ulit yun ng nakabibinging halakhak ng babaeng mangkukulam. Dapat lang sa kanya to. Dapat siyang mamatay. Papatayin ko siya. Huwag Manang Celia. Pakiusap. Itigil niyo ho yan. Napabalikwas ng bangon si Mario matapos tapik-tapikin sa mukha ng isa sa mga kasamahan niya sa trabaho. Pawis na pawis at putlang-putla siya pagkagising. Kaya naman labis na nag-alala ang mga kasama niya. Nang mahimasmasan ay ikinuwento ng katrabaho niya kung paano siyang umungol na parabang mayroong kinatatakutan. Hindi naman na umimik pa si Mario dahil oras na rin ng trabaho nila. At habang gumagawa sa asinan ay hindi niya maiwasang maisip at mag-alala para kay Iday. Pakiramdam niya kasi na mga sandaling yon ay parabang may kung anong pahiwatig ang kanyang bangungot.
Dahil doon ay muli na naman siyang napasalita sa isip habang wala sa sariling nagtatrabaho. Sana hindi tama ang kutob ko sa pahiwatig ng bangungot na yun. Huwag naman po sana. Dahil sa nangyaring yon, ay hindi na tuloy nakapag-focus si Mario sa pagtatrabaho hanggang mag-uwian. Pagsapit ng hapon, habang naglalakad siya pauwi sa kanilang bahay, ay hindi sinasadyang mapatingin siya sa tindahan ni Manang Celia. Marami na naman kasing tao roon at parabang mayroon na naman silang pinag-uusapan. Pasimple siyang nakinig sa usapan ng mga tsismoso-tsismosa hanggang sa mapag-alaman nga niya ang nangyari sa lamay ni Ronald. Wala na siya sanang balak pang makinig, kaya lang ay nakita siya ng may-ari ng tindahan. Oh, nandiyan ka na pala. Narinig mo na ba yung kwento-kwento? Hindi kagad nakaimik si Mario sapagkat nang makita niya si Manang Celia ay nanumbalik na naman sa alaala niya ang bangungot kanina sa asinan. Natulala ka na naman dyan. Ano, si Iday na naman ba iniisip mo? Huwag kang mag-alala. Wala na siyang utang ngayon. At saka, hindi pa yata siya nauwi eh. Ganun po ba? Ano nga po ulit yung sinabi niyo kaninang kwento-kwento? Binentahan muna ng ginang ang isang customer at pagkatapos noon ay saka siya nagkwento. Nagpaalam na rin kasi ang iilang tsismosang mga naroon kanina. May mga nakakita raw kagabi sa lamay ni Ronald. Nakita nila mismo yung patay, umiiyak doon. Kaya pala nagpulasan ng mga tao kagabi roon. Akala ko may away lang. Hindi na natapos ng ginang ang kanyang sinasalaysay dahil bigla na ring nagsalita ang lalaki. Nakaramdam na naman kasi siya ng kakaibang takot habang kaharap si Manang Celia. Maunan na po ako sa inyo. Baka hinahanap na ako ni Goyong eh. Wala pa pala ang asawa ko, sabi niyo nga. Wala naman nang nagawa ang ginang kundi pagmasdan na lang ang lalaki habang naglalakad palayo sa tindahan. Hindi na kasi talaga maalis kay Mario ang takot dahil sa mga nasaksihan at napapanaginipan niya na hindi maganda. Pakiwari niya anumang oras ay may hindi magandang gagawin si Manang Celia sa kanyang asawa. Nang kukunin pa lang niya si Goyong sa kapitbahay para patulugin na sa kanilang bahay, ay bigla na lang may mga kababaihang tumatakbo palapit sa kanya. Halata sa mga mukha ng mga ito ang matinding pagkataranta, kaya nag-alala kagad si Mario dahil alam niyang mga kaibigan ni Iday ang mga kababaihan. Anong nangyari? Nasaan ang asawa ko? Nang marinig niya ang kwento ng mga kababaihan patungkol sa nangyari sa kanyang asawa, ay parabang namanhid ang batok at ulo ni Mario dahil sa nerbiyos. Hindi na kaagad maganda ang pakiramdam niya. Anong nangyari kay Iday? Anong ginawa niyo? Nasaan siya? Pakiusap! Eksaktong papalubog ang araw ay tinungo nga ni Mario ang maliit na ospital kung saan dinala ang kanyang asawa. Ayon sa mga kasamahan ni Iday, ay bigla na lang daw itong humandusay sa sahig kasunod ng pangingisay, pagbula ng bibig at pagtirik ng mga mata. Labis ang pag-aalala ni Mario matapos makita ang asawang walang malay habang inaasikaso ng isang nurse. Ano pong naging problema? Bakit po nangyari sa kanyang ganito? Eksaktong pagdating ng doktor ay sinabi nito kay Mario na bukod sa biglaang pag-atake ng epilepsy ay wala naman ng ibang nakitang problema kay Iday. Kailangan lang din maobserbahan ng babae dahil sa nangyari. Dahil doon ay pinayo muna ng doktor na magpahinga hanggang kinabukasan bago lumabas ng nasabing ospital. Ganun ba, Dok? Maraming salamat po, ha? Laking pasasalamat ni Mario ng oras na yon dahil mabuti ang lagay ng kanyang asawa. Subalit sa kabilang banda ng kanyang isipan ay nag-aalala pa rin siya. Pakiramdam niya kasi
ay mayroon talagang kinalaman ang bangungot niya rito, lalo na si Manang Celia. Pagsapit ng gabi ay nakiusap muna ang lalaki sa kanilang kapitbahay na alagaan si Goyong dahil bawal ang bata sa ospital. Magdamag na binantayan ni Mario ang asawa niyang mahimbing na natutulog hanggang sa sumapit na nga ang 10:00 ng gabi dahil bigla na lang dumilat si Iday. "Kumusta ka na, asawa ko? Ano bang nangyari sa'yo? Anong nararamdaman mo ngayon, ha? Ayos ka lang ba? Sabihin mo naman sa akin, oh." Ngumiti lang si Iday sa kanyang asawa at pagkalaon ay biglang sumama ang tingin niya sa asawa. Nang makita yun ni Mario sa hindi malamang kadahilanan, ay bigla na lang siyang nakaramdam ng kakaibang kilabot sa katawan. Naalala niya ang nasa bangungot niya kaninang tanghali. Ang ngiti kasing yun ni Iday ay katulad ng nakita niyang ngiti ng mangkukulam sa kanyang panaginip. Nakakaramdam man ng ibang takot ay tinabihan niya pa rin ang asawa at pagkatapos ay sa kanya ito mahigpit na hinawakan sa magkabilang kamay. "Iday, ayos ka lang ba talaga? Sumagot ka naman, oh. Pakiusap." Naudlot na siya sa pagsasalita sapagkat biglang tinabig ni Iday ang kanyang kamay at pagkuwan ay bigla itong humalakhak na parabang nababaliw. At ilang saglit pa'y matapos siyang humalakhak ay bigla naman niyang sinamaan ng tingin si Mario. Tingin na parabang pinapatay ang kanyang kalooban dahilan para mapaatras ang lalaki. "Iday, ano bang nangyayari sa'yo?" Ngumiti na naman si Iday habang patuloy na nanlilisik ang mga mata. Pagkatapos noon ay saka siya nagsalita na talaga namang ikinagulat ni Mario. "Makasalanan ng babaeng ito, manloloko." Halos lumuwa ang puso ni Mario matapos marinig ang nakakakilabot na tinig na nanggagaling sa kanyang asawa, sapagkat para itong sinaniban ng masamang espiritu. "Ang mga dapat sa mga ganitong klase ng tao ay parusahan." Kasunod na mga katagang yon ay bigla na lang pinagkakalmot ni Iday yung sariling mukha niya habang humahalakak at nakatingin ng matalim sa kanyang asawa. "Iday, anong ginagawa mo? Sinasaktan mo sarili mo! Tumigil ka!" Sinubukan pigilan ni Mario ang kanyang asawa, subalit para itong mabangis na hayop na mga sandaling yon. Itinulak siya nito dahilan para siya'y mapaupo sa sahig. At pagkatapos noon ay tinanggal ni Iday ang nakabaong karayom ng dextrose sa kanyang kaliwang kamay. Nang sumirit ang dugo mula roon, ay napapangiting tumingin si Iday sa kanyang asawa, kasunod ng paglundag ng paulit-ulit sa higaan. "Paparusahan ko ang babaeng ito! Paparusahan ko ang babaeng ito!" Muli na naman niyang pinagkakakalmot ang mukha, kaya na naman naging balis ng gusto si Mario sa kanyang nasaksihan. Nagtukla pa na kasi ang ilang balat ng kanyang asawa sa mukha, kaya naman natataranta siyang tumayo at dali-daling lumabas ng silid para humingi ng saklolo. "Tulungan niyo kami! Tulungan niyo asawa ko!" Kaagad nagdatingan ng ilang manggagawa sa ospital at pinigil si Iday sa pananakit nito sa kanyang sarili. Hindi naman makapaniwala si Mario sa kanyang nakikita na ginagawa ng kanyang asawa. Sa tingin niya ng mga oras na yon ay parabang inalihan ng masamang espiritu o demonyo si Iday, kaya napaluhan na lang siya ng hindi namamalayan. "Anong nangyari sa asawa ko?" Napasandal siya sa gilid ng pintuan habang minamasdan kung paano magwala at magsisisigaw si Iday na para na talagang nawawala sa sarili. Kinabukasan, tila hindi pumapasok sa utak ni Mario ang mga sinasabi ng doktor dahil lutang na lutang ang isipan niya. Hindi pa rin kasi nagsisink in sa kanya ang mga ginagawang pananakit ni Iday sa sarili kagabi. Sa halip na makakalabas na sila ng ospital, ay kinailangan muna tuloy
ulit i-examine ang kanyang asawa sapagkat nakita nito ng doktor ng psychological disorder. Pero ang nasa isip ni Mario habang nag-i-explain ng doktor ay hindi natural o normal ang nangyayari sa kanyang asawa. Hindi ito kayang ipaliwanag ng siyensya. Kaya naman ng hapon ding yon ay ipinilit niyang ilabas si Iday sa paniniwalang hindi naman ito nasisiraan ng bait talaga. Isa pa ay wala silang pambayad na malaki kapag nagtagal pa roon. Pumirma na lang siya ng waiver at pagkalaon ay pinayagan hanggang maiuwi si Iday. May nahon na rin naman siya ng mga oras na yon sapagkat napainom siya ng pampakalma. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, natutulog na noon si Iday katabi ang anak niyang si Goyong, habang si Mario naman ay katatapos lang maghilamos ng katawan. Pagpasok niya sa kanilang kwarto ay nakita niya si Iday na nakaupo habang nakatingin sa anak nilang si Goyong. May problema ba? Umiling-iling lang si Iday habang nakahawak sa tiyan nito. Nagugutom ka ba? Gusto mo kumain? May natira pang ulam doon. Pagsasando kita. Ano bang nangyayari sa akin? May parang bumubulong-bulong sa akin. Sumisigaw siya sa isip ko. Sinasabi niyang saktan ko raw si Goyong. Tuluyan nang naiyak si Iday at nang humarap siya sa asawa ay doon na nga tumambad sa paningin ni Mario ang kakaibang wangis ng babae. Nangangalumata ito. Namamalat ang mga labi at nanunuyo ang mga balat. Nangamba rin si Mario kaya naman kaagad niyang nilapitan ang natutulog na si Goyong at pagkalaon ay saka siya bumaling sa asawa. Galit na galit siya. Gusto niya akong pahirapan. Pinahihirapan na niya ako. Nandyan siya. Nandyan niya naman siya, Mario. Tulungan mo ko. Biglang napayakap si Iday sa kanyang sarili. Sunundan niyo ng panginginig ng kanyang buong kalamnan hanggang sa pagkalaon ay bigla siyang tumayo at umatras hanggang sa mapasandal sa pader. Kaagad namang binuhat ni Mario ang natutulog niyang anak sa takot na baka masaktan nga ito ni Iday na noong mga oras na yon ay nagsisimula na namang tumalimang tingin at gumisi na parabang papatay ng tao anumang oras. Iday, kung ano man ang nangyayari sa'yo, labanan mo. Alam mo sa sarili mong hindi mo masasaktan si Goyong. Hindi mo kayang gawin sa kanya yun. Mahal mo ang anak natin, kaya lumabang ka para sa anak mo. Tumigil ka! Ito ang bayad utang sa ginawa niyang panloloko! Kumalakhak na naman si Iday na parang nawawala sa sarili at pagkatapos noon ay saka nito kinutkot ang namamalat na labi hanggang sa magdugo yun. Nang matanggal na ang nasabing balat, ay walang pakundangan niya itong kinain at nginuya. Maghihirap muna siya ng matindi bago mamatay! Kasunod ng pagkakasabing yon, ay bigla itong sumugod kay Mario na kaagad namang nakatakbo palabas ng bahay, tanga ng natutulog na si Goyong. Hindi na sumunod si Iday sa labas ng bahay subalit mula sa pintuan ay humalakhak na lang ito ng humalakhak habang kinakalmot ang muka at sinisira ang suot na damit. Mga walang iya kayong lahat! Mga walang iya kayo, Iday! Napakawalang hiya mo, Iday! Hayop ka, Mario! Hayop ka, Goyong! Mamamatay na ang pamilya niyo! Nang muling humalakhak si Iday, ay sunundan naman yon ng pag-alulong ng mga aso mula sa hindi kalayuan. Dahil doon ay mas lalong nangilabot si Mario. Ramdam na ramdam niya ang pagtaas ng mga balahibo mula sa kanyang batok. Nang mga sandaling yon ay bigla siyang nilamon ng napakatinding takot hanggang sa muli siyang napasulyap sa asawang patuloy na humahalakhak habang ang mga aso'y patuloy na umaalulong. Kitang-kita ng dalawang mata ni Mario ang isang itim na imahe na nasa likuran ng kanyang asawa.
Dahil doon ay bigla niyang naalala ang bangungot doon sa asinan. Sa takot niya'y napatakbo na lang siya habang naluluha para sa asawa't anak. Hindi niya alam kung saan pupunta ng gabing yun hanggang sa mapadaan siya sa tindahan ni Manang Celia na nung mga sandaling yun ay papasara na. Nang magkatinginan sila ng ginang ay hindi alam ni Mario ang gagawin dahil nagkaroon na rin siya ng takot sa ginang matapos ang mga pangyayari. Maria, bakit dis oras na ng gabi bit mo pa si Goyong? Ano bang nangyari? Pakiusap po, kung ano man nagawa namin mag-asawa, kung ano man nagawa ni Iday, patawarin niyo na po siya para kay Goyong. Tanggalin niyo na ang kulam. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sinasaktan na ni Iday ang sarili niya. Baka mapatay na siya. Utang na loob po, Manang. Ano bang sinasabi mo? Halinga muna kayo rito sa loob. Dali, pumasok kayo. Nung unay nag-aalangan pa si Mario dahil baka mas lalo silang mapahamak kapag pumasok sa bahay ng mangkukulam. Subalit nang hatakin siya ni Manang Celia ay wala na siyang nagawa. Nang nasa maayos ng kalagayan si Goyong ay kaagad ikinuwento ni Mario ang nangyari at kung paano niya nalaman at naisip na si Manang Celia ang nagparusa sa kanyang asawa. Mabuti sa akin ka pumunta at sinabi mo kagad dito. Halika't sumama ka sa akin. Hayaan mo munang matulog dyan si Goyong. Walang makakapasok na masamang elemento sa bahay kong ito. Doon na nga nila pinasok ang silid na nasilip ni Mario sa maliit na bintana. Ang silid kung saan isinasagawa na matanda ang kanyang ritual. Manang, mangkukulam ho ba kayo talaga? Oo. Pero hindi ko yun magagawa sa asawa mo. At saka, hindi ko ginagawa yun sa ibang tao. Ginagamit ko ang pangkukulam sa tama. Katulad ng panggagamot. Ngayon, magbigay ka sa akin ng mahalagang bagay na konektado sa iyong asawa. Kaagad kinuha ni Mario ang singsing at inabot sa ginang. Tanso lang ho yan pero mahalaga sa amin ng asawa ko yan. Umirap lang ang ginang at pagkatapos ay kinuha na nito ang isang maliit na itim na manika. Isinuot niya ang tansong singsing sa braso ng manika at pagkadakay saka siya nagsindi ng 5 itim na kandila saka palibot na itinirik sa nasabing manika. Ang sabi mo kanina, parang sinasapian si Iday, tama ba? Oo, Manang, bakit ho? Malamang malakas yung mangkukulam kasi nagagawa niya yon. Kadalasan kasi manika ang gamit namin pero marami namang paraan. Kung gusto ng kalaban na saktan mismo si Iday, malamang may personal na galit yung tao. Bakit naman po nila gagawin yun sa amin? Hindi naman kami mayaman. Marami nga kaming utang, di ba? Hindi na umimik si Manang Celia. Nagpatuloy na lang ito sa kanyang ginagawang paghahanda. Taimtim lang na nagmasid si Mario sa kung anong magaganap. Subalit habang pinagmamasda ng mga yon ay napapayakap siya sa sarili dahil ito ang unang pagkakataon na makaramdam siya ng ganoong klase ng lamig at kakaibang puwersa. Pakiwari niya na mga sandaling yon ay maraming nakatingin sa kanila. Kaya naman nagpalibot-libot siya ng tingin sa buong silid, dahilan kung bakit mas lalo siyang nakaramdam ng kakaibang takot. Nang matapos na ang paghahanda ni Manang Celia, ay nagsimula na siyang magbigkas ng mga kakaibang salita na parang nag-uorasyon. Mas lalo namang nilamig si Mario dahilan para magsumiksik siya sa isang gilid habang nakatunghay at nakikinig sa ginang. Ilang saglit pa nga, matapos ang makilang ulit na pagbibigas ng orasyon ay bigla na lang namatay ang mga kandila. Kaya nahintatakutan na naman si Mario. Nang muling sindihan ng ginang ang mga yon, ay sakto nitong tinusok ng karayom ang manika kasunod ng malakas na pagsasalita.
Hayop kang mangkukulam kang sumapi at nagpapahirap kay Iday. Sino ka ba? Gulat na gulat naman si Mario nang mula sa manika ay biglang may maitim na usok ang lumabas kasunod ng pagkorte nito bilang imahe ni Iday. Diyos ko po, ano to? Tigilan mo ang pagpapahirap sa kanya. Kung hindi, ikaw ang pahihirapan ko. Muling pinagtututusok ng ginang ang manika dahilan para magsisisigaw sa sakit si Iday. Nang makita naman yun ni Mario ay parba siyang nahabag sa kanyang asawa. Dahil damang-daman niya ang matinding hirap na dinaranas nito ngayon. Manang, nasasaktan na po yung asawa ko. Anong gusto mo? Mamatay siya at magtagumpay ang mangkukulam? Muling hinarap ng ginang ang manika at saka ito muling pinagtututusok. Kapag hindi mo itinigil ang ginagawa mong pagpapahirap, mas lalo kang masasaktan. Sino kang hinayubak ka? Nagsisisigaw naman sa sakit si Iday at ang tinig nito'y para bang pinaghahalo-halong boses na galing sa hukay. Nang mga oras na yon, natatakot man ay walang magawa si Mario kundi pagmasdang nahihirapan ng kanyang asawa. Pumikit na lang siya at nagdasal sa Diyos na sana'y makayanan ni Iday ang mga nangyayari. Tulungan mo ako, Mario. Tulungan mo ako. Pinahihirapan ako ni Manang Celia. Galit siya sa akin dahil sa marami tayong utang sa kanya na hindi natin binabayaran. Tulungan mo ako. Mamamatay ako sa ginagawa niya. Hayop kang matanda ka. Dahil sa mga narinig ay hindi maiwasan ni Mario ang maiyak na rin habang nakikitang nahihirapan si Iday. Manang Celia, pakiusap po. Huwag mo siyang pakinggan. Pumikit ka lang at manalagin. Ganun na nga ang ginawa ng lalaki. Kaya mas lalong nang galaiti ang nilalang na kumukulam at nasa katawan ni Iday. Hayop kang matanda ka! Nahimik ka. Habang hindi ka nagpapakilala, pahihirapan kita. Muling nagsisisigaw sa sakit ang kalaban habang patuloy naman si Manang Celia sa ginagawa nito. Si Mario naman ng mga oras na yun ay nagtakip ng tenga at pumikit ng husto dahil ayaw niya nang marinig ang pagmamakaawa ng kanyang asawa. Sa kabutihang palad ay sumuko rin ang kalaban. Nagpakilala ito at napilitang magsalita. Kaya nalaman nilang isa sa mga pinagkakautangan ni Iday yung gumawa noon. Nang gabing yon ay napalayas nila ng tuluyan ang nagpapahirap sa katawan ng asawa ni Mario. Sinuguro ni Manang Celia na hindi na ito makakapanakit pa kahit kailan. Pagkagaling ni Iday ay nagbago na ito ng tuluyan. Iniwasan na niya ang mangutang ng mangutang pati na rin ang pagkalulong sa sugal dahil ayaw na niyang maulit ang makulam bilang bayad utang. Dahil doon ay unti-unti nang nanumbalik ang magandang pagsasama nilang mag-anak at namuhay sila ng masagana. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael.